Magandang gabi mga kapatid. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating mga puso at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Ngayon ay Huwebes ng unang linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Gregor Arellano, ang ating parish administrator. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang hingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang.
sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya inapuotan ko ang lahing yun at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, iyong hingin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang ketungin lumapit kay Jesus, nalikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipusi. Sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. Noon di nawala ang pitong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong higpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa sacerdote. Pagkatapos magandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan
sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at pagpus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang nakapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas. Sa mga ilang na puok at doon, pinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Siyempre, batiin mo yung katabi, sabihin mo, kapatid. Okay ka lang dyan. Magandang gabi. Palapakan natin ang Panginoon. Ako'y po'y natutuwa at nagagalak na ako po'y nakabisita sa inyong pong lugar. Dito po sa kawan ng St. Benedict. Pumalakpak ang mga taga St. Benedict. Oo, yung mga San Vicente, tapos na kayo. Tapos na kayo kahapon. Sa ating mong ebanghelya, narinig po natin yung pagmimisyon uli ni Jesus. Na siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. At marahil ito talaga yung dahilan ni Jesus kung bakit siya naging tao. Ang Diyos, nagkatawang tao at para maramdaman natin. At ngayon, siya ay nagmi-mission na. Ang mission niya ay pagalingin ang mga may sakit. At narinig po natin, may isang tao na lumapit kay Jesus. Nagmamakaawa. Ano ang kalagayan ng isang tao? Siya ay may keto. Diba? Sino ba nakakita ng may keto? O ngayon, nagagamot na ang keto. Pero dati, malubha ang sakit ng keto. At ito ay nakakahawa. Kaya diba, nagkaroon sa Palawan ng isang koloni kung saan inihiwalay yung mga may ketong para hindi na makahawa. Sabihin, nang sumigaw yung may ketong, yun yung pagsigaw ng pangangailangan. Bakit? Dahil ang isang ketongin ay inilayo sa komunidad. Ang isang ketongin inilayo sa kanyang buhay. Ang isang ketongin ay inilayo sa kanyang pamilya. Imagine, inilayo ka sa lahat ng bagay. At nakita mo si Jesus na nariyan, siya ang iyong tanging pag-asa. Si Jesus ang naging pag-asa ng ketongin. Kaya anong ginawa niya? Nagsusumigaw, Jesus, Jesus, kung ibig po ninyo, mapagagaling niyo ako. Diba ito po yung sigaw ng merong pangangailangan. Siguro dahil namimiss niya na yung kanyang pamilya. Hindi siya makapunta kasi meron siya karamdaman. Si Jesus ang naging pag-asa ng taong ito. Kaya si Jesus, hindi siya nagdalawang isip na baka siya ay mahawa. Anong ginawa niya? Hinawakan niya at sinabi niya, ibig ko gumaling pa. Iyan ang ating Panginoon. Kapag tayo ay nagmamakaawa sa Kanya, kapag tayo ay sinasambit natin ang ating pangangailangan natin sa Kanya, papakinggan niya ang ating panalangin. Amen? Dahil siya ay Diyos na nakikinig. Siya ay Diyos na ramdam niya ang bawat isa sa atin. Alam niya ang ating pangangailangan. Kaya dapat tayong lumapit sa Kanya. At sabihin natin yung ating pangangailangan. Siguro, nasasanay tayo na hindi na lang tayo nagsasalita. Initiisa lang natin yung ating nararamdaman. Pero ang Diyos, ang nais niya, sabihin natin sa Kanya kung ano ang ating pangangailangan. Ang lalaking may sakit, sinabi niya, kung nais po ninyo, papapagaling po ninyo ako.
Tayo din, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kung nais niyo po, tulungan niyo ako. Kung nais niyo, mapapagaling niyo ako. Kung nais niyo, sasamahan niyo ako sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. At si Jesus, hindi lang siya nagpapagaling nung may sakit. Hindi lang niya pinagaling yung sakit nung may karamdaman. Anong ginawa niya? Ano sinabi niya? Magpasuri ka sa pari. At gawin mo yung sinasabi, yung kautusan ni Moises para ikaw ay mabalik sa iyong pamilya. Dahil ang Panginoon, ang kanyang pagpapagaling ay yung pagbubuo ng ugnayan. Hindi lang pinapagaling yung ating mga karamdaman, kundi pinapanumbalik ang ating ugnayan sa isa't isa. Binalik ni Jesus yung lalaki sa kanyang pamilya. Dahil mahalaga kay Jesus ang ugnayan. Kaya tayo din, bilang isang kawan ng Diyos, dito po sa kawan ni St. Benedict, pahalagahan natin ang ugnayan ng isa't isa. Kung meron man tayong nais magkaroon ng pagbubuklod, yun yung ating ugnayan sa isa't isa. Kung meron mang hindi nag-uusap, bakit yung pagkakataon para mag-usap na po kayo? Kasi baka yun yung tinuturing natin ketong ngayon sa lipunan. Yung dahil may nagawang kasalanan, inusgahan mo na, dahil iba sa yung standard, di ba? Well, chinismis mo na dahil merong issue, di ba? Maaari tayong magturing ng ketongin sa isa't isa para iwasan. Pero ang nais ng Diyos ay hilumin ang ugnayan ng isa't isa. Kaya meron po tayong kawan. Ang pagiging kawan ay yung pagbubuo ng diwa na tayo ay magkakapatid kay Kristo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, di ba? Kahit ano itsura niya, kapatid mo yan. Tingnan mo, hilot siya ang pamumukha niya. Kahit ano itsura niya, kapatid mo yan. Binigay iyan ng Diyos para maging iyong kapatid. Kapatid sa pananampalataya. Amen? Kaya dapat tayong magturingan ng magkakapatid. Ilumin natin at tanggapin natin ang isa't isa. Huwag nating ituring ng isa't isa ay ketong na iniiwasan natin. Pagkatapos ng misa, di kayo magpapatian. Diba? Nandito na nga lang kayo, isa na kayo naririnig. Diba? Kada 5 minuto, mayroong proplano. Damay-damay tayo dyan. Diba? Kasi iisa ang inyong lugar. Kayo ay magkakapatid. Kaya dapat yung ituring na isa't isa na kapwa kapatid kay Kristo. Amen? Wala tayong itong. Hindi tayo dapat magturingang na may itong. Dahil tayo ay pinagagaling ni Jesus para tayo magkaroon ng mabuting ugnayan sa isa't isa. Iyan po ang pagiging kawan, ang pagiging kapwa sa isa't isa. Kaya sa pagpapatuloy po natin ang ating pagdiriwang, ipagdasal po natin ang bawat isa na nawa magkaroon tayo ng mabuting ugnayan dahil tayo ay minamahal, kinakalinga, at pinagagaling ng ating Panginoong Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo po tayong lahat. Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit. Na ating mga panalangin ay pakinggan, ating tutugon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapahayaan at mga itinuturing na yakit ng lipunan
Manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, Pakinggan mo kami. bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabalewala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga sariling intensyon at kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Maawang Ama, palalimin mo ang aming diwa at habag at pang-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Inaanyayahan ng lahat ng magbibigay ng kaloob o balik-handog na pumila ng maayos sa gitna para sa pag-aalay. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain na bibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Ngunit natatapi ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo pa na po lahat. Manalangin kayo mga kapatid o mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Kami ginawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan.
at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin itaas sa Diyos ang iyong puso at Panginoon. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ngunit yung marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang lampay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan. Pustos ang lalaki ang langit at lupa. Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na rin sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Manatili po nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesus. Bago niya pinagpilisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya at pinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan takan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sigaw ang kapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaibinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong sibahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig ni San Jose, ang kanya kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, ni San Andres na aming patron at Mintakasi, at lahat ng mga banal, ni San Leoneto, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa natin ng pagpupuri sa nararamdaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas na po. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pagkulong sa tukso. Pagyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon
manager sa lahat. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawan ng Diyos. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawan ka. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Manatili po nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, pumila po ng maayos sa gitna. O Diyos, ikaw ang naging anak. Looy ikaw ang tanging anak. Nauuhaw ako
Tumayo po ang lahat at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Atin pong dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso tinawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod din nawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Tahimik kong banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong pinalulugan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, pinagaling ni Jesus ang pitungin upang makabalik sa kanyang pamumuhay, upang magkaroon sila ng mabuting ugnayan muli. At nais ng Diyos ang mabuting at magandang pakikipag-ugnayan sa bawat isa. At yun din po ang ating hangarin sa ating kawan. Na huwag tayong magturingan na iba. Huwag tayong magturingan na parang may sakit na iniiwasan natin ang isa't isa. Kundi, ituring natin na kapatid natin ang isa't isa kahit na meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Amen? Alapakan natin ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At At sumayin. pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, pumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Cheers! One, two, three. Baba po kayo, baba. One, two. Sama kayo, sama